mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is a new. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Hello po sa ating mga manonood dyan. Ay, mga 1 million viewers. lang, no? Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa mga chika natin everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you! Ayun, kamusta naman? Ako, ang ingay-ingay ng social media ngayon. Umpisahan natin dito kay sino ba ito? Nakalimutan. Charot. Umpisahan natin ito sa Miss Globe. Ayan. Congratulations sa Philippines. Ayan. Ang Miss Globe daw. Ay, ang taray ha. Ito panalo. Ito mga buweks ha. Kasi diba, parang nag-host na ba yung Philippines sa Miss Globe? Hindi ko matandaan. Pero parang ito yung first time kong narinig siyang i-host sa Philippines. Kasi ang Miss Globe, kung hindi ako nagkakamali parang lagi itong sa nila, no, sa bansa nila. Tapos ngayon, parang first time ko talaga siyang narinig na i-host sa Philippines. Kaya naman nakakatuwa sa March 1 yan. Ayan, kung hindi ako nagkakamali. Ang galing-galing ng Philippines, di ba? Talaga naman na hindi na kailangan mag-travel pa sa Europe. Sa Europe yan, di ba? Para lang manood ng Miss Globe. At alam naman natin na maganda ang track record natin sa Miss Globe organization, di ba? Kahit noon-noon pa. Ayan, magandang record natin dyan, di ba? For sure, maraming manonood dyan na ating mga kababayan, maraming manonood dyan na ating mga beauty queens din. At syempre, yung mga pageant vloggers din, no? Pageant lovers, ganyan. Ayan, pageant lovers, tama. So, ayun, nakakatawa. Kung nandiyan lang ako sa Philippines, manonood ako niyan. Kasi maganda rin itong, maganda rin itong Miss Globe. Kaya nga lang, ang ko lang dito sa Miss Globe, pag nagpapapageant sila every year, ang daming kantahan. Diba? Parang yung isang pageant, yung Intercontinental ba yun? Diba? Parang siya, parang concert. Diba? Pero maganda yung nito, maganda yung Miss Globe. At saka, yung production nila maganda, no? Glossy-glossy. At saka, very 4K talaga ang kalibre nitong pageant na ito, no? Kung hindi ako nagkakamali, wala pa namang full details ng pageant, but definitely, it's going to be sa March 1, ayan. Baka ganapin ito siguro sa sa Araneta, no? Kasi may nakalagay doon na may nakalagay na watermark doon sa photo na in-upload nila na Binibining Pilipinas, parang ganon. So siguro ang nag-ano niyan yung yung anong tawag dito, yung Binibining Pilipinas organization, no? Galing. Daming pera ng Binibining Pilipinas, no? But anyway, ayun nga, kaabang-abang itong Miss World. Talaga, Miss Globe. Kaabang-abang itong Miss Globe, di ba? Talaga namang parang kung iisipin nyo kapapasok pa lang ng taon, sunod-sunod na, di ba? Ang mga pageants, di ba? Sa mundo ng pageantry, ayan. Pero syempre, wag na nating asahang mananalo tayo dyan. Siguro, pwede tayong pumasok sa semi, ganyan, or kaya mag runner up, no? Kung papalarin, di ba? Kung mas papalarin pa, pwedeng mag-title. Kaya nga lang, syempre, parang home court yan, dyan sa atin gaganapin, pag tayo nakoronahan, no? Kahit na deserving pa tayo ng bonggang-bongga, alam naman natin na mga mangyayari, no? Talagang mayayari tayo sa social media ng mga dilulong syupit bahay natin, di ba? But anyway, congratulations once again sa Miss Globe, ayan, organization. And of course, Binibining Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, kung sila talaga yung yung nag-bid dito para mag-host yung para mag-host yung Philippines ng Miss Globe International Beauty Pageant sa Pilipinas, di ba? At saka maganda rin yan kasi before election. Syempre pag election na, masyadong busy ang mga tao, no? Sana yung natin, yung government natin makisawsaw din, no? Kahit papaano, yung yung safety and everything, no, para para maging maayos at maging tahimik, maging matiwasay ang kompetisyon nitong Miss Globe, di ba? Ayan. Anyway, ito naman, no, nakakaloka naman ito mga buweks. Ayan, si Dia Matay. Diyos ko, kakokorona lang kahapon. Ayan.
Wait lang, dito muna pala tayo sa Miss Globe, nakalimutan ko. Ang sabi ng mga bahay nating mga Indo pala dito sa Miss Globe, no? Ang sabi nila, bakit daw Philippines daw? Ayan, naloka naman ako, nakalimutan ko ito, may nabasa kasi ako. Bakit daw Philippines ang mag-host ng The Miss Globe? Ganyan-ganyan. Eh, ang Philippines daw ay very low budget. Ayan, very low daw ang quality ng mga video-video ito. Diba? Well, sa totoo lang, totoo din naman. Totoo din naman na hindi ganun kaganda yung quality ng ating mga videos, no? Pag halimbawa may mga pageants, yung nakita kong maganda yung sa Miss Universe Philippines last year. Well, totoo naman yung sinasabi ng mga kapitbahay natin, mga Indo, na hindi ganun ka-quality yung ano natin. Pero, naniniwala ako, ano naman, kahit papaano naman, pumapalo din naman, di ba? Kahit papaano, hindi naman yung malabo, di ba? So, okay din naman. So, ayun, sabi daw nila, bakit daw i-host pa sa Philippines, eh, hindi daw pasabog ang quality ng mga videos natin, no, pag pageant, ganyan. Well, para sa akin, The Miss Globe yan, tingin ko magiging ano ito, 4K. Kasi 'di ba, meron yang sariling meron yang mga sariling cameras and kung ano-ano yung technical ek nila, meron yang sarili. Tingin ko yan ang gagamitin nila talagang katulad ng Miss Universe, 'di ba, yung nasa Philippines. 'Di ba ano siya, 4K, glossy. So, meron silang sarili nilang mga materyales, naniniwala ako, at yun ang gagamitin nila. Kasi ang sinasabi ng mga Indo na, yun nga, wala nga tayong budget sa mga ganyan-ganyan, no? Kumbaga kailangan daw dapat daw sa kanila daw i-host dahil daw yung new technology daw ng mga camera, mga 4K, eh doon daw sa kanila sisiw lang, parang ganon. Eh paimbornal yung sinasabi nila sa atin na parang yung mga ano natin paimbornal, no? Nakakaloka talaga itong mga Indo na ito, no? May masabi lang. But anyway, dito nga ulit tayo kay Diamante. Ito, no? Si Diamante, ayan, ha? Kapapanalo lang kahapon, kabibigay lang ng karangalan natin sa ating bansang Pilipinas dito sa Reina Hispano-Americana. Pero ayan nga, no? Samut-sari, kaliwat, kanan, harap at likod. Di ba? Doon na lang ako sa likod. Di ba? Kaliwat, kanan, ayan, harap at likod. Back to front to back, no? Ayan, nakakaloka. Na talaga namang nagkaroon na ng mga kontrobersya, no, sa kanyang pagkapanalo. Actually, kung iisipin nyo nga, hindi nga kontrobersya yung pagkapanalo niya. Yung pinag-uusapan dito, yung paggamit ng watawat ng Pilipinas sa ginawang poster or, I don't know, promotional picture, parang gano'n, no, sa social media. So, alam naman natin na hindi tama yan, no? So, kung baga hindi siya, kumbaga labag siya sa batas. Ayun yung tamang words doon. Labag sa batas. Meron tayong diyan, RA, parang hindi ko hindi ko alam kung ano yung na yon, no, yung batas na yun. Basta RA something, parang ganon. So ipinaglalaban niya ng ating bansa, no. So ngayon nga may nag-post sa social media tungkol diyan, yung picture ni Diamante, tapos yung flag ng Philippines. Parang sinasabi doon na hindi dapat ginagamit yung flag ng Philippines sa mga ganyan-ganyan, sa posters or ano. Sa ano ko naman, ang say ko naman dyan, hindi lang naman yan yung gumamit, no? Marami din naman yang gumamit ng flag ng Philippines, no? Sa mga pagganyan, pagko-congratulates, ganyan-ganyan. Hindi naman sila nako-call out. But anyway, I don't know what had happened, no? Ngayon, ayan. Pero, ang naiisip ko lang, ang say ko lang dito, alam ko meron tayong batas para dyan. Pero, kasi yung nangyari kahapon kay Diamante, kumbaga victory yun ng Philippines. Sana pinagbigyan na lang. No? Parang hindi na lang sana ginawa ng malaking issue, di ba? Although, syempre, kahit papaano, meron talaga tayong kailangang sunding batas. Kasi kung titignan mo rin naman sa kabilang banda, kung ito-tolerate nga naman ito ng mga ganito, yung gumagawa ng ganito, yung ginagamit yung flag natin, talagang hindi siya matitigil, no? So, masusundan at masusundan. So, matitigas ang ulo ng mga tao, no? But anyway, kung hindi ako nagkakamali, ang gumawa nito, hindi naman yung organization. I don't know kung siguro Facebook page or Instagram account or alam mo yung mga admin diyan. So, ganun. And parang, I don't know, ako parang personally, hindi ko kasi nakikita yung mali doon. Hindi ko maano yung logic. Sa totoo lang, no? I know we have to respect our
laws sa Philippines, no? Pero kasi ito parang ano lang eh, parang pagbibigay ng, alam mo yung pinaparamdam ng mga kababayan nating Pilipino, na mga, alam mo yun, na mga sumusuporta sa ating mga kandidata. And I believe we should just be proud about it, no? Pero kung ayan talaga, meron tayong mga laws na ganyan, eh kailangan din talaga nating sundin at respetuhin. Kasi nga naman, pag hindi ito sinunod, ang dating ay pambabastos, hindi lang sa mga mamamayang Pilipino, ganun din sa bansang Pilipinas natin. So for me, it's kind of 50-50. Sa akin, siguro, yung 50% parang okay lang kasi celebration naman, di ba? Victory naman, nanalo tayo sa international pageant. Iwinagayway ni Diamante ng kanyang buong puso at kaluluwa ang ating bansang Pilipinas, ang ating watawat dito sa Bolivia sa laban niya kahapon sa Reina Hispano-Americana. At kitang-kita naman natin yung kanyang paghihirap, lahat ng kanyang paghihirap doon, effort, puyat, pagod, di ba? Yung kanyang paglaban doon sa Bolivia, no, para lang masungkit ang corona, para mabigyang karangalan ng ating bansang Pilipinas, no. Yung 50% naman, syempre, yun yung kailangan nating syempre ingatan din, no, at alagaan yung pagrespeto sa ating bandila, na kung meron talagang law na ganyan, eh kailangan talagang sundin kasi wala tayong laban diyan eh. Walang laban yung gumawa niyan, or walang laban kahit sino pa mang tao diyan. Kapag ang pinag-uusapan yung kultura, lalong-lalo na yung bandila ng isang bansa or yung mga mamamayan, kapag yan talaga ay nabastos, talagang wala kang laban diyan kahit na sino, no. Talagang mapapaimburnal ka, diretso ka sa kulungan, ganon, di ba? So dapat din talaga respetuhin yung, alam mo yon, kung ano man yung mga rules sa bansa. And kung yung gumawa nito ay Pilipino, dapat siguro aware yung kababayan natin bago niya ito ginawa, di ba? Well, alam naman natin yan, tayo naman lahat. Kumbaga, tayo mga ano na, no, mga grown up, di ba? People of the Philippines. Kumbaga, alam natin na talagang hindi kailangan ginagamit ang flag ng Philippines sa mga ganyan-ganyan. Tapos ang pagkaagawa pa nga diyan eh baliktad daw, 'di ba? Kasi 'di ba dapat yung ano, dapat yung red yung nasa I don't know, para kasing ano eh, 'di ba pag nasa at taas yung red, parang ano yun, giyera, parang ganon. So parang baliktad. Pero parang tinitignan ko kasi parang ano siya, I don't know kung parang baliktad din yung photo. Hindi eh, hindi eh. Talagang ano siya, parang mali yung pagkakalagay rin talaga ng ano, ng bandila. So kahit na reverse pa siya, parang ganun din. Hindi siya reverse pala, parang hindi reverse. Parang mali lang talaga yung pagkakalagay ng flag, no. So ayun, yun din yung naging isang malaking issue diyan. So ayun. Kaya lang yun nga sinasabi ko rin, no, kumbaga kung may ganyan pala, eh di dapat ang dami nang na-call out, no, ang dami nang na-call out kasi hindi lang naman yan yung gumawa niyan, eh. Ako nga ginagawa ko rin yan, pero yung akin naman, kumbaga nakaano naman siya sa pole, tapos ganun siya. Hindi siya yung nakabagsak na ganon. So, ayun. Parang hindi daw maganda yung ganon. Ayun. Tapos napasok pa nga ito yung kay Rabia Mateo. Bakit daw si Rabia Mateo? Ginamit niya daw na costume yung anong tawag dito, yung flag ng Philippines sa Miss Universe. Ganun din daw sino ba yun yung lumaban sa Miss Charm? Si Kayla Carter. So may paliwanag naman sila dito, no? Hindi ko alam kung mga designers yung napaliwanag yan. Kasi ang ginamit naman nila dyan, yung elements ng Philippines, parang gano'n. Hindi naman siya yung kopyang-kopya. Siyempre, alam naman ng mga designers yung limitasyon nila, di ba? So, ayun. Kaya talagang pinush pa rin nila yung kanilang mga disenyo, no, na ipakita sa international pageant or international stage. So, labas sila dyan. So, ayun. Tapos ito nga mga boys, so nakakaloka din ito. May banat din dyan ang ating mga supitbahay ng mga Indo. Ayan. Dapat daw ay tanggalan ng corona o i-dethrone daw itong si Diamante. Kasi daw, yung organization, ano daw parang, or yung organization tuloy, hindi yung organization, yung gumawa daw nito, yung mga kababayan niya, mga Pilipino, na mga pasaway daw, ganyan-ganyan. Kasi daw, yung ginawa daw ng mga kababayan natin Pilipinong ganyan, ang pumapangit daw dyan, yung imahe ng Reina Hispano-Americana. Kaya daw itong si Diamante ay dapat daw tanggalan ng corona kasi daw napapahiya daw ang corona, ang Reina Hispano-Americana Organization. Ayan.
dahil daw kinoronahan ang maling kandidata at pasalamat na lang daw tayo walang mga Indo or walang Indo na candidate ngayon sa Reyna Hispano-Americana. Kasi daw, kung meron daw ano dyan, meron daw Indo at kinoronahan daw nila kahit pa nung last year yung kandidata nilang Indo, ay panigurado daw magna number 1 at magiging major pageant daw itong Reyna Hispano-Americana sa buong mundo. At kaya daw nitong pataubin ang Miss Universe. Nakakaloka talaga itong mga Indo na ito. Kaya daw dapat hindi daw ibinigay sa Philippines ang corona ng Reyna Hispano-Americana ngayon. Dahil daw isang malaking kahihiyan ang ginawa ni Diamante dito sa Reyna Hispano-Americana na post niya ng kanyang picture na meron daw flag ng Philippines. So ngayon, nabahiran daw ng hindi magandang imahe ang Reyna Hispano-Americana. Nakakaloka naman itong mga Indo na ito. Bakit naman nila nasasabi yung mga ganyan-ganyan? Hindi naman si Diamante ang gumawa niyan, di ba? Nakakaloka. Tsaka parang deadma lang naman yung yung Reyna Hispano-Americana, di ba? Wala naman silang sinasabi na Kumbaga kung sila talaga yung gumawa niya, magre-release sila ng statement, no? Ng official statement. And for sure, kung Reyna Hispano-Americana ang gumawa niyan, makikipag-ugnayan yan, makikipag-usap yan sa ating bansa, di ba? Sa ating gobyerno at hihingi ng paumanhin, di ba? Siyempre may mga pinag-aralan naman yan. Si Diamante, she's nothing to do with it. Kumbaga wala siyang ginawa dyan. Ang ginawa niya lang ay inilaban ang aming bansa, kaya huwag kayo masyadong dilulo dyan, di ba? Hindi nga kayo nakapagpadala ng kandidata ngayong taon dahil nga di ba? Hindi naman talaga kayo nalahian ng mga Spanish, mga lang kayo, nalahian lang kayo ng mga empanada dyan, di ba, sa Chabi-Chabi. Nakakaloka talaga itong mga Indo na to kung sabihin nilang, dapat ma-dethrone daw itong si Diamante. Akala mo, ang gagaling, di ba? Akala mo, alam nila yung istorya, lahat na lang, nakikisaw-saw sila, di ba, para lang maisingit ang kanilang mga singit, di ba? Ang kanilang mga tumbong dito sa mga issue-issue na ito, Hanggat may mga makikita sila na mga issue-issue sa Philippines, talagang kailangan meron silang eksena rin, di ba? Kailangan daw i-dethrone si Diamante. Ay, Diyos ko Lord, good luck kung mangyayari yan, di ba? Inggit lang kayo, mga delulo kayo, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!